Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kedah, Malaysia in 1993. Okay, so good morning everyone. So again, we are together. Dito sa ating Doctor is in. I'm still excited and privileged na maging kasama ninyo. Always, like always, it is a pleasure for me to be with the DXN family. I am a product of DXN. My kids are products of DXN. Sabagay, hindi na sila kids ngayon kasi yung isang pinainom ko ng DXN na may hika nung araw, doktora na ngayon. Yung isa din pinainom ko ng DXN na may skin asthma noon, siya ay psychometrician na ngayon. And yung isang hikain ko pa na anak na pinainom ko rin ng DXN product, specifically RGGL. Ngayon po ay registered pharmacist na. She just passed the board yesterday. So, congratulations kay Anna, my youngest. Lahat po yan, mga produkto ng DXN yan. That's why I'm always excited when it comes to DXN. I consider DXN my family. I consider everyone here part of my life kasi ito po malaki ang naitulong, malaki ang impact sa aking buhay. Now, I'll be sharing to you a topic, ang sabi lang enzymes in action. Siguro bigyan natin ng konting background. Ano bang enzyme? Next slide. Ito. Yan. So ito po, yung enzymes, ito tingnan natin, ito yung mga proteins sa ating katawan. They are complicatedly shaped at sila po ay present throughout the body. Ang chemical reaction po ng enzyme, ito ay importante. Otherwise, life will be dull. Yung metabolism natin ay magiging mabagal. So it relies on enzyme to work it out, to carry out yung mga function ng katawan natin. And enzyme speeds up yung mga chemical reaction po sa ating katawan. Pag wala po enzyme, yung panunaw natin, mabagal yan. Baka yung kinain mong kanin, pananghalian na, hindi pa nadadigest. Yung kinain mong ulam, hapon na, hindi pa nadadigest. So it's because of these enzymes na bumibilis yung chemical reaction. At ang maganda po sa mga enzyme, hindi lang po digestion, marami po siyang binibridge na function sa ating katawan, which is very vital. May mga product siya na pinapasok niya sa system ng ating katawan na magtrabaho and then na-release yung product na yun. Para siyang shuttle na back and forth. Ang enzyme po ang isa sa pinakamasipag na nagtatrabaho sa ating katawan. So, anong ginagawa ng enzyme? Merong digestive enzymes. Ito sa digestive system natin. Binibreak down niya yung malalaking molecules like your sugar, yung kinain mong cake, yung kinain mong ice cream, yung bread, yung rice, para ito ay maging glucose, para ito ay maging functional at usable sa ating katawan. Now, meron ding enzyme na involved siya sa DNA replication. Kasi po yung ating DNA, meron siya tinatawag na helix, yung parang coil. Kailangan po i-unwind yung coil na yan so that makokopya ito, so that it can replicate. So mga enzyme na may mga design so that they can help unwind this helix at tulungan yung DNA para mag-replicate. At meron din tayong mga liver enzymes. Ang trabaho naman nito is to break down toxins in the body. So sa liver, napakaraming enzymes yan. So literally, there are lots and lots of enzymes sa ating katawan. So ito lang examples po. Bigyan ko kayo ng konting example at magka-idea tayo what enzymes do sa ating katawan. So ito, lipases. Ito po ay mga enzyme na ang tinutunog nito ay fats, mga taba. So kailangan mo to kaya para yung kinain mong taba ay madaling ma-breakdown at matunaw at ma-absorb yung sustansya. Then we have amylase. Ang amylase po ay para yung mga starches, yung mga parang asukal yan, na complex, kagaya ng kinain mong pasta yan, may starch yan. So, kino-convert niya ito sa sugar. Ang maganda po, ang amylase po, nasa laway pa lang, may amylase na. Kaya nga po kung titingnan natin, yung digestion, yung sinasabi natin madalas sa DXN, digestion starts from the mouth. Sa bibig pa lang, meron ng enzyme para tunawin yung kinakain natin, lalo na yung mga starches na yan. Then we have maltase. Nasa laway din yan. Ito naman, binabasag niya yung mga sugar, kagaya ng mga maltose na nasa mga kinakain natin ng mga complex sugar, mga cakes ninyo, mga ice cream ninyo, even yung mga sugar na nasa mga prutas natin. Kailangan to para
ma-break down sa ating katawan to become glucose. Yan, example ng mga maltase containing food substances natin. We have yung potatoes, yung mga pasta natin, and even beer kasi ito ay galing sa binro ito from what you call this, parang grains. And then we have trypsin. Ito namang mga trypsin na ito, nakikita to sa ating bituka, specifically sa small intestine. So, ang trabaho nito is to break down proteins. Kasi po, ang proteins hindi yan magagamit ng katawan. Kailangan yan i-break down into amino acids. Yan, trabaho na enzyme yan. Then, lactase. Yan, ito po ay isang enzyme din. Para naman yung mga asukal at saka yung gatas na nasa gatas. Kasi ang asukal po na nasa gatas ay lactose. So, ang problema po, may mga tao na nag-LBM dahil pag umiinom ng sugar o kaya may mga gata, ganyan. Kasi may mga tao na lactose intolerance kasi hindi po sila nasanay na yung katawan na umiinom ng gatas, yung lactase na enzyme sa katawan ay lacking. Then, meron naman tinatawag na acetylcholinesterase. Ito po ay nandun sa mga nerves natin, sa mga sugpungan, kung tawagin natin yan ay neurotransmitters. Kasi po, ang ating mga nerves ay parang network yan ng kuryente. May mga conduit, may mga duktungan yan. So, in between ng duktungan, hindi pwedeng tuloy-tuloy. Ang tuloy-tuloy ang ating nerve. Kailangan po yan, may konting break. So, itong cholinesterase, ito yung nagbi-break sa kanya in between para hindi mapagod yung ating nerves. And then yung helicase, ito po yung isa sa mga enzyme na ang trabaho niya ay para paghiwalayin yung helix o yung pinaka-twine o yung parang buhol doon sa ating DNA para ito ay makopya. And we have our DNA polymerase. Ito ay tumutulong naman na enzyme para ma-synthesize sa DNA galing sa deoxyribonucleotides. So, marami pong sample na enzymes. These are just samples of your enzymes. Ang maganda po dito, yung mga products po natin that we have are all laced with enzymes. Kagaya po ng lignopin natin. It is a mushroom na ang laman is Lignosus rhinocerotis. Pero may kasama siyang enzyme, yung bromelain. Ang bromelain po is an enzyme extracted from pineapple. So kung titingnan po natin along the discussion, makikita natin ang ating lignosus o yung lignosus natin, rhinocerotis, yung mushroom natin or kung tawagin nila na tiger's milk mushroom, hindi lang po ito may lamang enzyme na tumutulong sa ating katawan, pero marami pa po siyang benefits. So ang magiging discussion po natin ngayon will not be just simply limited to enzymes, but syempre yung relevance sa kalusugan natin in general, yung mga pangailangan natin, panglaban natin sa cancer, panglaban natin sa toxins, at saka po yung mga problema natin, yung anxiety, marami sa atin ngayon. Nahihirapan sila, nagkakaroon ng mga nervyos, kinakabahan. Alam niyo ba, sinasabi ng mga kaibigan kong doktor, lalong-lalo na panahon ng COVID yan, one of the killers of COVID is anxiety. Marami ang namamatay sa COVID, hindi dahil doon sa COVID mismo. Dahil natakot sila at kasama na rin yung komplikasyon ng COVID, inaatake sila sa puso. So malaking bagay itong mga bagay na ito. And we'll find out as we go along na ito ay matutulungan tayo ng ating product. Lalo na ito sa lignopine. So I would like to suggest na maging focus tayo, mag-concentrate tayo, tingnan natin itong lignopine. So ano ba itong Lignosus rhinocerotis? Ito ay isang mushroom. It's located in certain regions, South China, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines po, meron, Papua New Guinea, New Zealand, and Australia. Ang maganda po ito ay traditionally ginagamit na as a medicinal mushroom. So yung content niya o yung kanyang mga tinatawag na parts, yung pilus, ito yung cup, yung sa ibabaw, yung stripe, ito yung stem niya, at yung sclerotium, ito yung nasa ilalim, yung tuber kung tawagin. Nakakatuwa po itong mushroom na to kasi hindi kagaya na ibang mga mushroom na ito ay tumutubo sa kahoy. Ito po ay sa lupa. Nakabaon sa lupa yung pinaka-sclerotium niya. Pakita ko sa inyo uli.
Yan pong nasa ilalim na yan. Yan po yung nakabaon sa lupa. At yan po yung maraming sustansya. Meron siyang parang milky-like substance. At actually, sabi nga nila, it even tastes like milk. Yan. So ito ay mga maraming laman na magagandang mga active ingredients, yung mga glucans po natin, ito yung mga polysaccharides, meron tinatawag na immune modulatory proteins na mga fungal immunomodulatory proteins. Sorry po, nabubulol. Okay, so ito po yung mga proteins na nakakatulong sa ating immune system at may mga antioxidant siya kagaya ng manganese superoxide dismutase at yung glutathione S-transferase, mga antioxidants po to, which is very, very powerful at very effective po yan. Nakita niyo may mga dismutase, may mga transferase. Ibig sabihin po itong mga antioxidants na to, may kalakip ito ng mga enzyme to facilitate action. Ang enzyme po kasi, basta't may ASE sa dulo, enzyme yan. Na maobserbahan nyo, pag lipid, lipase. Diba? Pagka protein, protease. Yun po yung clue para malaman mo na merong enzyme component dyan. So ano po yung nutritional composition ng ating mushroom? Tawagin na lang natin siyang L. rhinocerotis, yung lignosus. So isa po dito, makikita natin, may mga carbohydrate siya. At saka, ito pala, maganda dito, kinumpare nila yung wild at saka sa cultured. Lumalabas na mas marami pang nakikitang mas magandang nutrient dun sa cultured. Kasi po, parang ganoderma natin itong lignosus na to, mahirap siya i-cultivate o mahirap siya hanapin sa wild. Kaya nga po, nakadevelop na rin ng system of cultivation. At mas maganda ang naging resulta kasi mas maraming nutrient na nakikita sila doon sa cultivated strain rather than doon sa wild strain. So ito po yung major constituents niya, carbohydrates po, yung in the form of monosaccharide, disaccharides, at saka meron din siyang polysaccharides. Yung fat content po niya is very, very small, kaya hindi po ito nakakataba, hindi siya nakakataas ng cholesterol. And then itong beta-D-glucans, itong beta-glucans na to, ito po yung glucans or polysaccharides na to na isa sa mga dominant na component ng ating lignosus rhinocerotis. At saka may protein siya, may amino acid siya, may minerals po siya. So actually marami po siyang laman para sa ating kalusugan. Now, ano yung mga trabaho ng ating o natutulong sa atin itong mushroom na to? If you take it, lalong-lana kung kasama yung ating enzyme na bromelain. With the mushroom itself, ito po may mga studies, although some of them are animal studies, ay meron siyang effect sa mga asthma, may mga asthma. Makita natin to, nare-reduce yung tinatawag na asthmatic parameters. Kasi yung alam lang natin sa asthma, yung nahihirapan huminga, tumutunog pag humihinga. Pero kung makikita natin, ang asthma po ay isang aksyon na ang talagang problema yung tinatawag na inflammatory reaction. So pag kumuha ka po ng tubig, yung tinatawag nilang bronchial washings, para malaman kung nagkakaroon ng talagang problemang reaksyon, makita mo dyan, maraming mga laman ito na tinatawag na inflammatory components. Yan yung cytokines, yung tinatawag nilang mga eosinophils, ito yung mga white blood cells na nakakapagpalala ng inflammation. Kaya dahil po dito, nagkakaroon ng pamamaga sa baga, yung daanan ng hangin, nahihirapan huminga. Yan yung nagbibigay ng sintomas ng asthma. Ano yung nakita nila? Nakita nila na itong mga tinatawag na asthmatic parameters na to, ito yung mga bagay na pag hinugasan mo yung baga, tingnan mo sila yung marami pagka may asthma. Pagka gumamit ka nitong ating lignosus rhinocerotis, itong mga asthmatic parameters na to, itong mga nagpapamaga sa baga natin na to, kagaya ng mga cytokines na yan, yung mga eosinophils na yan, na galing sa white blood cells natin, nababawasan po siya. Drastically nababawasan siya. So na-inhibit siya ng ating lignosus. Kaya nga, maski nung unang panahon pa, ang ganda na ng kanilang mga karanasan using this mushroom para tulungan yung mga merong asthma. So isa sa mga benefit natin yan, it has anti-asthmatic activity.
Ayan. Ito maganda. Meron siyang anticoagulant and fibrinolytic activities. So ano ba ang kagandahan nito? Ito ay malaking importansya nito when it comes to what we call cardiovascular disease. Ito po yung mga sakit sa puso na ang dahilan ay mga thrombosis, mga bara dahil sa mga fibrin, yung mga namumuong dugo sa ugat. So ito po ay isang natural anticoagulant at saka pangtunaw anong namuong dugo. Anong ginagawa nito? Nakita nila na yung ating pong mushroom na to na Lignosus rhinocerotis, may mga studies po na nakakatulong itong makatunaw ng mga namuong dugo. Yung mga tinatawag nating coagulants. At kasi po yung coagulant, pagka yan ay natagal, obserbahan nyo, tumitigas yan. So nakita nila yung fibrin, ito po yung fibrin, ito yung nagpapatigas sa ating blood clot. Merong tinatawag na fibrinolytic. Pagka nadinig mo yung salitang lytic sa medical term, ibig sabihin yan, tinutunaw. So may pangtunaw siya ng fibrin. Ito, nakita nila to base sa content ng tinatawag nating mushroom, which is an enzyme. Yan ay protease. Kasi po ang fibrin is a form of protein at dahil may protease ang ating lignosus, meron siyang kakayahan o meron siyang potential na makatulong magtunaw mga namuong dugo, which is very important. Nakakatulong ito para maiwasan. This is a magandang pangtulong or adjunct kung tawagan namin doon sa mga iniinom nating gamot na mga antiplatelet. Kung umiinom kayo ng aspirin, umiinom kayo ng Flavix, clopidogrel, yung mga iba pangtunaw ng mga namuo o yung pag-iwas ng pamumuo ng dugo. Well, ito pong ating lignosus o yung lignopin natin is a very good helper para matulungan, maiwasan din yung pamumuo ng dugo. Kaya protection to for cardiovascular disease at saka yung mga aksidente ng cardiovascular kagaya ng atake sa puso. So this is very good. I mean, kung kayo po ay wala pang sakit sa puso, magandang prevention to. Kung kayo ay may gamot na iniinom para sa pangtunaw ng mga o para maiwasan yung pamumuo ng dugo kagaya ng aspirin, then probably pwede nyo isama to sa daily regimen ninyo ng mga supplements. So ang tulong po yan sa mga may sakit sa puso. Anti-inflammatory. Ito po maganda po kasi yung anti-inflammatory, ito ay nakita nila na merong activity ang ating Lignosus rhinocerotis na anti-inflammatory. Alam niyo po para sa akin, very significant itong dalawang effect na to, yung anti-clotting at saka anti-inflammatory. Ito po makukorelate natin doon sa critical stage ng COVID. Alam niyo po ngayon, ang isa sa mga problema natin, hindi naman natin problema yung kung papatayin yung virus. Kasi po hindi naman actually yung virus ang pumapatay sa atin. Ang pumapatay sa atin ay yung komplikasyon ng reaksyon ng katawan natin against the virus, yung tinatawag nating inflammatory reaction. Yun po yung nagbibigay sa atin ng problema kasi at the end stage, yung bandang pagka yung virus ay dumami na sa katawan, na-stimulate niya yung immune reaction ng ating katawan, lumalaban po yung ating katawan. And in the process, naglalabas tayo ng tinatawag ng inflammatory cells at saka inflammatory chemicals, yung tinatawag nilang cytokine storm, nadidinig yan. Pag nangyari po yan, yung mga cells po sa ating baga, nagkakaroon sila ng maraming palaman. Kasi lumalabas yung mga eosinophils, mga white blood cells, at saka nilalaban na yung virus. In so doing, nagkakaroon ng pagbabara yung mga spaces sa baga natin, kaya nahihirapan huminga. At isa pa sa mga effect ng inflammation na to is yung mga pagmamuo ng dugo. That's why very important po yan. Makakatulong po yan. Ako po, myself, I have experienced having COVID. Napakahirap po nung tinatawag na inflammatory phase na yon. Kaya yun po yung inaabangan para yun ang life-saving. Kung makukontrol mo yung inflammatory phase na yon ng COVID, merong malaking chance na hindi ka mapapahamak. And ang isa sa mga trabaho po nung iniinom na gamot for those stages ay anti-inflammatory at saka anti-coagulation. So malaking bagay po to
lalo na sa mga ating COVID patient na kung may COVID kayo, you can include this food supplement sa arsenal para palakasin yung inyong katawan at labanan yung ill effects ng virus sa ating katawan. Yan, may antimicrobial activity rin siya. So ang maganda po dito, it covers a lot of bacteria na hindi naman natin siya pinuposisyon as antibiotic. Pero maganda po ito, kung meron tayong iniinom na regular na ganito, kasi po pagka ikaw ay nagprophylaxis ng antibiotic, nagkakaroon ng resistance. Ito po, may bantay tayo sa mga infection sa ating katawan. Ito ay nakakatulong para yung mga ordinary infection natin sa katawan ay hindi siya madalas o madaling lumabas. Kagaya ng mga problema natin sa ating gilagid. Problema natin sa ating mga urinary tract system. Diba? So pagka ikaw ay umiinom ng lignopine, meron itong panglinis ng ating system. So ang dahilan yan kung bakit tayo nalilinis yan ay yung laman ng lignopine natin ng mga alkaloids, proteins, gums, mucilates at saka flavonoids. Ito po yung laman niya na nagtutulong para yung mga bakterya na commonly na nakakapasok sa ating katawan. Kasama na po dyan yung mga fungus, yung mga candida. Ito po ang candida na mga fungus, common ito sa mga babae, lalo na sa reproductive system ng mga babae. Ito po ay nakakatulong na maiwasan. So if you take this lignopine regularly, hindi lang maganda yung tulong nito sa enzyme system na ating katawan, but it also protects us from mga regular day-to-day na pwedeng maka-infect sa atin ng mga bacteria. Ito pa, anti-obesity at saka hepatoprotective. So nakita nila to, based on studies ito, na merong effect yung ating lignopine para doon sa alcohol, non-alcoholic fatty liver induced. Sa mga ito, yung animal study ito, pinakita nila na ito yung natulungan nila yung mga animals na to na nagkaroon ng fatty liver na binibigyan ng lignosus ay natulungan mag-improve yung fatty liver nila. Ang maganda po dito, wala po siyang effect sa ating ibang parte ng katawan, sa brain, sa heart. Nakakatulong po siya. So may at saka isa pang nakita nila is yung antioxidant property nito, kasama yung anti-obesity, kaya binalik po dito. Isa po kasi sa problema sa obesity, yung pag-accumulate ng bad cholesterol. So kung makikita natin, bukod sa protection sa atay, may antioxidant property itong ating lignosus. Hindi lang po siya nag-i-scavenge ng free radicals. Mamaya pakikita ko sa inyo kung paano niya pinoprotektahan. Yung antioxidant kasi, panglinis siya ng toxin sa katawan. Lagi natin nadidinig yan. Maganda pa daw po ang kanyang activity or higher than superoxide ion radical scavenging activity. Ibig sabihin, yung mga superoxide dismutase natin, mas malakas pa dyan yung ating lignosus kasi may mga phenolic content siya at flavonoids. Pero itong gusto ko makita natin meron siyang, hindi ko alam kung nandito pa siya. Wala na siya dito. Bukod kasi dun sa antioxidant, meron siyang effect sa ating tinatawag na oxidation ng ating bad cholesterol. Napiprevent niya ang oxidation. Hindi ata nasama dito sa slide. Napiprevent niya ang oxidation ng ating bad cholesterol. Kaya nagkakaroon siya ng anti-obesity effect. Yung pong bad cholesterol, hindi po nabubuo pag kumain ka ng taba. Instead na mag-oxidize yung low-density lipoprotein, napiprevent po ng antioxidants ng ating lignopine yung oxidation para hindi siya maging bad cholesterol. Yan. Now, anti-tumor, anti-cancer activity, may nakita sila na pag binibigay mo itong lignosus rhinocerotis o yung laman ng lignopine natin, meron siyang kakayahan na yung mga ibang cancer kagaya ng leukemia, meron pa bukod sa leukemia, yung mga lung cancers na yan, may effect siya sa mga cells mismo ng cancer na to.
na may ginagawa sila kagaya ng tinatawag na anti-proliferative activity. Ibig sabihin, pagka merong nitong lignopine, yung pagdami ng cancer cells, kagaya ng breast cancers, lung cancers, nakikita nila nababawasan o napipigilan. So, isa sa mga benefit ng ating lignopine is anti-cancer at saka anti-tumor activities. Lalong-lalo na po sa kababaihan, yung madaling tubuan ng mga cysts sa breast. I would suggest maganda po preventive supplement sa inyo yung lignopine. Now, may antiviral activity. Ito po, isa sa nakita nilang effect ng lignopine, hindi ito ay nakakapigil or inhibits yung human papilloma virus. Ang human papilloma virus mo, ito po yung mga virus na nagkukos ng mga warts. Yung mga papilloma virus natin na yan. And then, meron din po siyang effect sa dengue virus, yung type 2. So, ibig sabihin, nakakatulong din siya na inhibit niya yung viral replication or synthesis ng dengue virus type 2. So, nakakatulong po ito na makapagpaganda ng outcome ng dengue. Although wala pang study siguro sa mga SARS-CoV virus, pero since meron siyang effect sa mga dengue viruses na yan, this is also an additional protection. Ang involved po dyan na active ingredient ay yung mga polysaccharide. Ito po ay nandun sa parte, dun sa tinatawag na sclerotium o yung parte ng mushroom na nandun sa pinaka-ilalim, yung nakabaon sa lupa. So may antiviral activity. Meron siyang immune modulatory activity. So ito maganda po. Pag sinabi mong immune modulatory, it works in both ways. Maganda po siya kasi napapalakas niya ang immune system pag kailangan palakasin ang immune system. Kaya may mga pagkakataon na kailangan lumaban ang immune system natin. Pero may mga pagkakataon na pag sobrang lakas ng immune system, kailangan isuppress mo siya. Kasi bakit? Meron kasing reaction ng immune system na ang panglaban niya is inflammatory yung reaction para maprotektahan niya na hindi makapasok yung virus. Kaya maglalagay siya ng mga harang. So, in the process of inflammation na to, ang nagsasuffer dyan yung ating katawan. So, ang kagandahan po dito sa ating mushroom na to, pwede niyang palakasin ang immune system. At the same time, kung kailangan itong pagpahinain ng konti para hindi siya mag-produce ng mga inflammatory reaction, pwede niyang pahinain ng konti. So it can, sabi nga, it can inhibit certain inflammation markers. So anti-inflammation siya, nasusuppress niya ng konti yung trabaho ng immune system. So ang maganda po dito, pag sinabing immune modulating, hindi lang siya palakas ng palakas, kundi nababalansin niya. Pag kailangan palakasin, pinalalakas. Pag kailangan pahinain, pahinain. So ang trabaho po na to ay dahil dun sa polysaccharide content ng ating mushroom, which is also available dun sa ating RGGL sa Ganoderma natin. Okay? Neurogenic. Ito maganda dito yung neurogenic. Ano po? Nakakatulong din po to. Ang maganda po dito, yung pong ating mushroom na to, kagaya po ng inyong lion's mane, may nakita po sila sa investigation based on studies, nag-i-stimulate ito ng neurite outgrowth. Ito pong neurite na to ay yung mga sugpungan ng ating cells, yung tinatawag nating nerve cells or brain cells, para ito ay makapag-transmit ng mga data o magkapag-transmit ng mga tinatawag nating stimulus. Kung ito ay mga para sa pakiramdam, kung ito ay para sa pag-iisip, kung ito ay para sa galaw, lalo na sa spinal cord. Ang maganda po dito, nakita nila na yung pong ating lignosus ay nakakatulong siya na mag-improve yung ating brain, yung ating spinal cord. At ang maganda po dito, maski sa retina po, yung ating mga mata, yung retinal cells, natutulungan din po mag-improve yan ng ating lignopine.
So kung titingnan po natin, maganda ang tulong niya sa ating mga nerves, including your brain, your spinal cord, at maski po sa mata yung ating retina. Okay? Yan. O, ito nakita nila, yung ating lignosus rhinocerotis, ito ay maraming ethnomedicinal uses at maraming pangtulong sa ailment. Kaya nga lang, ito ay isang precaution lang na although maraming mga clinical studies based on animal studies, maging ano pa rin tayo, yung bang watchful tayo, huwag tayo overclaim, huwag tayo overuse. Let us always position it as, sabi nga natin, supplement. Hindi natin siya ipapasok as mainline treatment. Pero kung sabi nga natin in terms of prevention, malaki po ang maitutulong nito. So ito po ay parang overview lang, review, na pinakita na maraming magandang potential na therapeutic properties ang ating lignosus rhinocerotis. Although, meron pa rin room for further research para makita natin yung talagang action niya for human. Ito in terms of tinatawag nating medicinal value. Pero as a supplement, malaki po ang maitutulong niya sa atin. So ito yung mga summary lang na pangtulong sa atin ng lignopine. Anti-asthma siya, anticoagulant, antithrombotic, may pangtulong po sa bacteria, may pangtulong sa pag-suppress ng fungus, anti-cancer siya, anti-tumor siya, at nakakatulong po siya sa brain, sa spinal cord, at saka sa retina in terms of yung proliferation o yung kalusugan ng ating nerve cells. Now, punta tayo sa cordipine. Now, ang cordipine naman, we are all familiar with this. Actually, na-discuss na natin ito ata sa previous modules natin. Ito ay cordyceps na merong kasamang enzyme ng pineapple, which is yung bromelain natin. So maganda po ito sa overall na kalusugan ng ating katawan. So ang ating pong bromelain, maraming tulong sa katawan yan, sa mga connective tissues natin, mga litid natin, yung mga allergies, mga rheuma, lalong-lalo na sa mga digestion, cardiovascular disorders, marami rin pong naitutulong yan yung ating bromelain. Actually, we did discuss this before. Sa hika, maganda rin po. Sa autoimmune disease, yung sa mga pamamaga, inflammatory bowel disease, sa mga may sinusitis. Okay? So, yung mga mahina ang absorption sa ating panunaw, lalo na sa pag-inom ng mga gamot. So, yung bromelain po sa ating cordipine, nakakatulong po yan. Now, yan. Ito po ay galing sa, this is just a parang overview sa inyo. Galing po ito sa pineapple. Ang tawag sa pineapple is Ananas commosus. Yan, ito po ay enzymes, matagal lang ginagamit. Okay? So makakatulong ito sa ating katawan. Meron siyang proteinases at saka proteases. So basically, isa sa binibreakdown ng bromelain is proteins. Kaya nga po, isa sa mga practical uses nito sa ating bahay, kitchen use. Sabi nga nila, kung ikaw ay magagawa ng yung mga tosino, ganyan, hindi na kailangan gumamit ngayon ng nitrites kasi cancerous yan. Kukuha ka na lang po ng katas ng pineapple kasi yung mga karne, kayang palambutin ng katas ng pineapple kasi meron siyang pampalambot ng proteins. Okay? So, benefits ng bromelain, ito ay nakakatulong sa sinusitis. Okay, ano pa? Treating osteoarthritis. So, nakakatulong din po ito sa mga merong rheuma. What else? Anti-inflammatory. Well, pag sinabi natin anti-inflammatory, lahat po ng problema ng ating katawan which involves inflammation, kasama na dyan yung mga pamamaga ng sinuses natin, kasama na yung hika natin dyan, natutulungan po ng bromelain yan. Okay, anti-cancer din po. Okay.
So it also enhance digestion. Nakakatulong din po siyang tumulong mag-reduce ng mga bad bacteria sa intestine kagaya ng E. coli tsaka ng cholera na nakakakos ng diarrhea. It is also a good pangtulong sa atin to promote weight loss. Pinabibilis po niya ang digestion ng fat sa ating katawan. Kaya nga iba sabi lang, pag nakakain daw ng mataba, inom lang ng pineapple juice. Kaya iba naman sobrang dami ng kinain kaya walang magawa ng pineapple juice. Okay. Now we go to our morinda, yung moringsi natin which is noni, commonly known. So ito po yung ibang mga pangalan ng morinda. Hindi ko na babasahin sa inyo dahil nilista ko na lang dyan. If you want to read it, hog apple, ice leaf, Indian mulberry, kura, mengkudu, well, so on and so forth. Pero basically, it is more popularly known as noni. Yan. So ito po yung mga active ingredients ng ating moringsi, which is, alam na natin lahat kasi marami na umiinom ng moringsi sa atin dito. Marami siyang amino acids, may mga flavonoids din siya, may triterpenoids po siya, may mga sterols po siya, may mga chlorophyll derivatives, may coumarin derivatives. Ito po ay para pantunaw din ng mga tinatawag nating blood clots, lignans, mga antioxidants na yan. May mga fatty acids, maganda ang fatty acids para sa function ng ating katawan. It contains vitamins like vitamin C, vitamin E, and niacin, mga B complexes. It contains trace elements like manganese and selenium. Ang selenium po, importante sa mga lalaki yan. Mamaya ko na lang sasabihin sa inyo. And then iridoids, ito yung mga tinatawag na component, mga fusidic acids na may antibacterial benefits. So kung titingnan po natin, isa sa pinakamaraming benepisyo like your lignopine, ang ating moringsi. So antibacterial at saka antiseptic activity. So nakita nila na nakakabawas po o nakakapagpalinis ng bakterya ang ating moringsi kasi of yung presence ng tinatawag niyang diacetyl spirulosidic acid at aspergillosidic acid. Ito po yung laman niya ng ating moringsi which prevents bacterial growth at saka panglinis. Pag sinabi antiseptic, panglinis po yan para maalis yung mga unwanted bad bacteria sa ating katawan, lalong-lalo sa digestive system. May antifungal activity din po siya. So yung mga kagaya ng mga candida, yung common fungal infection ng mga kababaihan, pag nakamoringsi po kayo, lumalabas ang secretions yan, nakakatulong po maglinis ng mga fungal yan, fungal infection. And of course, ang ating moringsi, it has also antioxidant activity. Yan. Ang maganda po dito, anong pinag-aralan nila, yung ating moringsi, yung fruit juice niya, showed an antioxidant activity 2.8 and 1.4 times higher than vitamin C and pycnogenol. So maganda po yan. So ang antioxidant activity niya, comparable sa ating grapeseed na ginagamit for sa USRDAs. Okay? Ang maganda po dito, no? Ito kaya ko sinama to, yung ating moringsi, yung antioxidant activity niya, merong natural anti-pigmentation agent, yung tinatawag na tyrosinase enzyme. Diba? Enzyme pinag-uusapan natin. Ang maganda po dito sa tyrosinase enzyme na to, isa sa trabaho niya ay control niya ang production ng melanin. Ano ba ang trabaho ng melanin? Ang melanin po ang nagpapaitim sa ating balat. So kung nakokontrol mo ang production ng melanin dahil yung iyong moringsi ay merong tyrosinase enzyme, ibig sabihin ba pagka madalas at regular kang umiinom ng moringsi, matutulungan niyang mas maging fair ang iyong balat? Well, maaari. There is a possibility kasi natutulungan niya yung control ng production ng melanin. Ito pa, isa sa mga magandang oxidation o antioxidant activity ng ating moringsi, kagaya ng lignopine, piniprevent niya ang oxidation ng low-density lipoprotein o your bad cholesterol. Yan. So, nakakatulong po siya na makapagpababa ng ating cholesterol. Ano pa mga benefits ng ating moringsi?
anti-inflammatory. Ito hindi lang anti-inflammatory, kundi ito'y para sa mga rayuma din. Sa mga nirarayuma kasi yung rayuma na namamaga. Bakit? Based on studies, yung anti-inflammatory effect niya, pwede mo daw ikumpara sa aspirin, mga gamot sa rayuma to, indomethacin at maging sa celecoxib, pero wala siyang side effects kagaya ng mga celecoxib natin. So meron din siyang anti-arthritic activity because of its anti-inflammatory benefits. Ano pa? Anti-cancer. So nakita nila, yung moringsi natin, nakakapigil siya ng metastasis o yung pagkalat ng ating ibang mga cancer. So maganda po siya pang tulong, lalong-lalo na dun sa mga tinatagang colorectal cancer, yung mga cancer sa bituka. Ginagawa niya, ini-interfere niya yung growth. Yung tinatawag na apoptosis, kasi pag dumikit po yung chemical na yan sa mga cancer cells, imbis na kumalat sila, namamatay po sila. So nakakatulong ang ating moringsi. And then, meron din siyang antiangiogenic effect. Ito nakita nila, yung laman na alizarin ng ating moringsi, binablock po niya. Itong effect na po ito na anti-angiogenic effect ay binablock niya yung blood circulation ng mga tumor cells. And then ito rin, natutulungan niya yung ating mga cancers when it comes to yung sa liver, sa lung, sa thymus. Yung mammary is more on breast cancer yan. So marami po na itutulong siya sa ating system, lalong-lalo in terms of prevention at saka pagkalat ng mga cancer cells. It says anti-diabetic activity. So ito po, natutulungan po ng ating ng ating moringsi na magkaroon ng enhanced insulin secretion. So isa sa kakulangan ng diabetic ay kulang sa insulin. Pag nakamoringsi po tayo, natutulungan niya yung ating katawan. Pag sinabing secretagogue o pampalabas, pampasikret, it enhances insulin secretion. Yan. Meron din siyang memory enhancing activity, nakakatulong siya sa ating brain para mag-improve ang function. Yung tinatawag na inhibits acetylcholinesterase activity. Ang acetylcholine po kasi, ito po yung nagpa-facilitate ng tinatawag nating brain activity para tuloy-tuloy ang impulses sa brain. Kumbaga daloy ng kuryente. Ang pumuputol po dyan ay acetylcholinesterase. Yun po yung trabaho ng enzyme noon. Para hindi tuloy-tuloy. Ngayon, para gumanda yung flow ng function ng brain, isa sa ginagawa ng moringsi, pinipigilan niya yung pangputol ng activity ng brain natin o yung pampabagal, yung acetylcholinesterase. At isa pang pinagagawa niya dito, pinagaganda niya ang circulation sa ating brain, yung cerebral circulation. So, meron siyang tinatawag na memory enhancing effect. Yan. Meron din siyang anxiolytic at sedative effect. So, ang maganda po dito, yung mga neurotransmitters natin sa ating brain, na ang kagaya ng tinatawag lang GABA. So, pag tinutulungan po ng ating moringsi, yung ating mga neurotransmitters, at saka ini-enhance yung tinatawag nating GABA na yan. Ang GABA po ay pampakalma ng ating brain. So, pag siya po ay tinatawag na GABA receptor agonist, ini-induce niya o pinagaganda niya yung trabaho ng GABA, which is, ang trabaho nito ay pakalma yung ating brain. So, nag-i-induce siya ng anxiolytic at saka sedative effect. So, importante rin po kung kaysa iinom kayo ng alak para kayo makalma pag kayo nakulong sa COVID, magmuringsi na lang po kayo. Okay, kasi makakalma din kayo dyan. Hindi pa kayo matitipsy, hindi pa kayo malalasin. Okay.
na meron siyang analgesic property. Ito po ay napatunayan based sa animal study, yung mga daga po na pinaso nila hot plate assay, mas na-tolerate po yung pain nung sila ay pinakakain ng Moringa or Citrophilia, Moringa Citrophilia. Nakakatulong din po siya makahil ng gastric ulcers at maganda po dito, nakakatulong based on studies they found out na yung mga, ito animal study rin po to, na yung mga rats na pinagamit nila ng Moringa o Moringa, yung Citrophilia, yung noni, ay natulungan yung mga effect ng mga ulcers o yung mga sugat na nakikita sa ating bituka, sa esophagus, paging po yung mga reflux ng acid. So napipigilan niya, kaya nga siya ay tinatawag na anti-secretory agent. Napipigilan niya yung paglabas ng acid at comparable daw po ang benepisyo nito o ang kanyang effect sa ranitidine at lansoprazole. Ang ranitidine po at lansoprazole ay mga popular na gamot yan para pigilan ang buhos ng acid sa ating sikmura. Kaya nakakatulong po ito para maproteksyonan yung ating gastrointestinal system. Specifically, sikmura natin at yung ating esophagus. Sa esophagus po kasi yan yung naapektuhan pag meron tayong GERD. Kasi po walang protection yung esophagus kagaya ng sikmura sa acid. Pag bumabalik po yung acid sa esophagus natin, marami tayong nararamdaman. Natutulungan mo mapigilan ng ating Moringa yan o Moringa. Yung pag-secrete ng maraming acid. Yan. Ito pa, maganda pa. Ang Moringa natin, meron tinatag na anti-emetic. So kung kayo nasusuka, madali kayo masuka, lalo-lalo iba daw ginagamit after operation, nagsusuka sila, makakatulong po yung ating Moringa, anti-emetic, para mapigilan ang pagsusuka. O makakatulong din po siya sa mga may gout, yung pagdami ng uric acid. Kasi po, actually, kung titingnan natin, may mga actions po ang ating Moringa doon sa pathway kung saan nagpo-produce tayo ng maraming uric acid. Natutulungan po ng Moringa yan. And then meron siyang anti-psoriasis. Yung mga may psoriasis po, ay yung maraming lumalabas na parang rashes sa katawan na nagkakaliskis. Ito po ay dahil sa sobrang active na immune system. Sabi nga po yung ating Moringa ay dual ang action niya. Pwede siyang pangpalakas, pwede siyang pang-control. So because of its immune modulation effect, nakakatulong siya sa mga may psoriasis. Yan. So napipigilan niya yung mga tinatawag na inflammatory reactions. May antiviral activity, may antiparasitic activity, meron din pong anti-tuberculosis activity. Yan. Actually po, yung mga local natin na noni, nakita nila na ito ay nakakatulong. Pantulong, pampatay ng bacteria ng tuberculosis, yung Mycobacterium tuberculosis. Ito ay ginawa nila sa mga cultures at nakita nila 89 to 95% nung growth ng bacteria ng tuberculosis na pipigilan ng ating noni. Okay? So meron din siyang osteoporotic and otoscopic enhancers. Ito yung otoscopic, nakita nila to sa tenga. Ay yung mga may problema sa mga sa tenga, yung mga buto sa tenga, tulungan po nilang mag-improve yan. Kaya yung mga medyo mahina ang pandinig dyan, mag-Moringa na kayo. Now yung Moringa po, ito naman ay yung fermented natin na noni. So na-enhance po ito, mas maganda ang metabolism at saka digestion natin with this. Magandang panglinis ng toxins natin. So in-enhance niya po yung lahat ng good benefits ng ating Moringa dahil siya po ay fermented. Ang maganda po sa fermented, mas mabilis siya ma-absorb sa ating katawan. So ito po lahat na ito natutulungan ng enzymes because of the fermentation na-enhance niya yung lahat ng good benefits ng Moringa natin. So pwede tayo uminom ng Moringa at the same time kung gusto niyo ng mas mabilis na effect, pwede kayong mag-Moringa. Okay, so I guess that's about it. Yung spirulina po, hindi ko na sinama sa discussion because we've been
familiar with spirulina na is a natural food. It contains a lot of enzymes. Maganda po yung enzyme ng spirulina kasi para kayong kumakain ng fresh na gulay. So ito po yung aking parting words. Sabi, healing comes from nature and not from the physician. Therefore, the physician must start from nature with an open mind. Ibig sabihin po, matuto tayong maging malusog base sa ating mga kinakain galing sa kalikasan. Kung tutuusin po, nature is God's gift to us. Nung ginawa po niya ang mundo, binigay niya lahat ng para sa kalusugan natin. Actually, tayo lang po ang gumawa ng mga panira sa ating kalusugan. So, let us cling back to nature. Kaya nga po tayo sa DXN, we go more on the natural. So, I hope meron po kayong natutunan with our simple and short discussion. Maraming salamat po and good morning to all our DXN family. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.